Personal umanong nakausap ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsisingit daw ng pondo sa 2025 budget. Sa kanyang panibagong video, sinabi ni Ko na maski sa 2026 budget na tinatalakay pala ngayon, may pasingit din ang Pangulo. Idinawit na rin ni Ko ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na may mahigit 50 bilyong piso budget insertions umano mula 2023 hanggang 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 26 budget. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico ngayong araw, sinasabi na niyang direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umunoy budget insertion sa 2025 budget. Nangyari raw yan nitong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago raw ang pulong na ito, sumulat na rin daw siya kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Maliban pa anya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa raw itong 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Sabi ni Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ni Ko. Pero bukod sa Pangulo, idinawit na rin ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Naglabas pa siya ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos.
Nalaman ko na lang sa mga kontraktor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sa isang statement, inakusahan ni Representative Marco Sico na bahagi ng destabilisasyon. Base raw sa intel, nakipagkasundo na Sico sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS Sico na ang mga pahayagan niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Sico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Ang Makabayan Bloc naghain ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Naco at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nalaman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa insertions sa 2025 national budget kaya pinigilan niya ang mga pondong na flag ng ehekutibo bilang kaduda-duda. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko ng January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may nakahold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? So parang ang ano lang kasi dito. Sa panayam ng Super Radio DCBB kay Navota City Representative Toby Tiangco, sinabi niya na kaya may 80 milyong pisong hindi na ma-release sa national budget kasunod ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee dahil na-flag ito na kaduda-duda. Naniniwala raw si Tiangco na nakagawa para usana ng hakbang ang Pangulo para pigilan ang pagpapalabas sa ibang pondong kalaunay nasangkot sa issue ng kickback na nagpahamak sa administrasyon. Paglilinaw ni Tiangco, hindi niya ginagawa ito para depensahan ang Pangulo. Kailangan lamang daw niyang sabihin kung ano ang talagang nangyari. Sinusubukan maraming kunin ang pahayag ng Malacanang. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asisio na inakusahan ng mag-asawang Diskaya na nanghingi umano ng kickback. Pinabulaanan ng 2 mambabatas ang akusasyon sa may hamon sa mga Diskaya na magbigay ng ebidensya at patunayan ito. Nakatutok si Joseph Moro. Sina Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Congressman Dean Asisio ang ilan sa mga pinangalanang kongresista na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umuni humihingi ng 10 hanggang 25% na kickback mula sa mga proyekto. Pero itinanggi nila yan nang humarap sila sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa mga Diskaya, ang ama raw ni Atayde na si Arturo ang personal nilang binigyan ng pera para hindi gipitin ang kanilang mga proyekto. Pero itinanggi ito ni Atayde habang nagpipigil ng emosyon. My father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Sige, we'll do it. Kamaya na, sir. Excuse us. Excuse us. Sa isang pahayag, pagkatapos ng tumestigo, dagdag ni Atayde, lahat daw ng mga flood control project sa kanyang distrito ay ipinanukala ng DPWH. Sinertipikahan din ng DPWH ng mga existing at naipatupad ang mga proyekto sa kanyang distrito at wala raw ghost project doon. Wala raw ninakaw na pera ng bayan. Wala rin daw siyang kaugnayan kay Pacifico Curly Diskaya. May pulisiya na ang ICI na i-livestream ang kanilang mga pagdinig pero hiniling daw ng 2 kongresista na mag-executive session.
Nagbigay ng mga video sa media ang ICI. I'm very much upset, embarrassed with the situation that I've also mentioned, but in fact, I really have nothing to do with it. Si Asistio naman, personal umanong binigyan ng cash ng mga diskaya at nakatala ito sa kanilang ledger. Dininay po natin at paulit-ulit po natin i-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating distrito. Isang beses lamang daw niya nakita ang mga diskaya noong Nobyembre ng isang taon sa isang awarding ceremony. Hiningan daw siya ng ICI ng mga dokumento tungkol sa budget. Kapwa may hamon ng dalawa sa mag-asawang diskaya. Foremost, open ka counter, wala nga po silang pruweba. So for me, just give us proof first. But ikaw dadawit. I mean, of all the congressmen. Patunayan mo nila. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang mga diskaya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Paglabag sa konstitusyon ang pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa budget insertions ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero wala raw siyang balak maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero handa raw siyang palitan si Marcos kung kakailanganin. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Para kay Vice President Sara Duterte, wala nang kwestiyon kung sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng budget insertions sa General Appropriations Act o GAA. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Sinasabing naging daan ang mga budget insertions kaya napondohan ang mga flood control projects na kalaunan ay nadiskubreng substandard o mga ghost projects. Sabi ni Duterte, isang culpable violation of the Constitution na pinayagan ng Pangulo ang budget insertions kahit nakita niya ang ginawa ng Kongreso sa budget. Pero wala daw balak siyang mag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives. Pero handa daw siyang pumalit sa pwesto bilang Pangulo sakaling kailanganin. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Jonathan Andal. 31 billion pesos. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS? Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIC sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming legislators na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganon ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko,
Anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Let's be clear, the crisis referred to in AIX are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AIX para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AIX sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AIX. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mahigit pa sa doble ang itinaas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni COA Commissioner Mario Lipana mula 2022 hanggang 2024. Kapansin-pansin ang pagdami ng kanyang pera sa bangko at cash on hand. Nakatutok si Salima Refran. Isa ang pangalan ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana sa mga pangalang nababanggit sa mga pagdinig kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Si Lipana ang tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagpa-refer sa kanya sa DPWH Bulacan 1st District, ang distritong hinawakan noon ni dating District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara naman, sinabing kinausap siya ni Lipana noong 2022 at humingi ng listahan ng mga flood control projects sa Bulacan at nakakuha na mahigit 1 bilyong pisong budget allocations para sa mga proyekto. Ang asawa ni Lipana ay President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation na nakakuha ng 1.89 billion pesos na halaga ng infrastructure projects mula 2023 hanggang 2025 base sa datos ng DPWH. January 2022 nang i-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte si Lipana sa COA. Sa kanyang unang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noon na nakuha ng GMA Integrated News Research, ang deklarado niyang net worth mahigit 12 million pesos. Malaking bahagi nito ang kanyang 8 real property assets na mahigit 7 milyong piso ang halaga. Mahigit 4 na milyong piso naman ang kanyang pera sa bangko at cash on hand. Wala siyang dineklarang utang. Pagsapit ng December 2022 o wala pang isang taon, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 19 million pesos. Sa taong ding ito, kinasal si Lipana kay Marilu Laurio na dineklara niya sa kanyang SALN bilang isang businesswoman. Hindi siya nagdeklara ng mga business interests at financial connections. Kapansin-pansin ang pagtalo ng kanyang cash on hand at on bank na halos trumiple at naging 12 million pesos kumpara noong Enero. Patuloy na tumaas ang kanyang net worth noong 2023 na mahigit 23 million pesos na. Mula sa 8, naging siyam ang kanyang real estate properties. Dumagdag ang isang house and lot property sa Bulacan na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Umakyat din ang pera niya sa bangko at cash on hand na 15 million pesos na. Nananatiling walang liability si Lipana. Pagtungtong ng taong 2024, nasa halos 27 million pesos na ang net worth ng COA Commissioner. Tumaas ng 3 milyong piso ang kanyang cash on hand at on bank na sa taong ito ay 18 million pesos na. Nananatiling mahigit 8.5 million pesos ang kanyang real properties at wala rin siyang inilistang liabilities. Mula 2022 hanggang 2024, higit sa doble ang tinaas ng net worth ni Lipana. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.